Pangarap mo ba one day na ikaw ay maging boss as ang ganap na negosyante? Ito pa rin ang iyong pangarap sa buhay. Nako, wag kang mag-umpisa hanggat di mo napapanood itong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Shout out sa lahat ng mga wannabe entrepreneurs or mga nagnenegosyo na. Sa episode natin ito, pag-uusapan natin ang 10 utos bagong magsimula ng negosyo para hindi maubos ang pinagpagurang pera. Alam mo, ang realidad, mas marami pang tao talaga ang nalulugi kaysa kumikita. Mas maraming startup ang nagsasara kaysa lumalago ang pera. Kaya nga, kung ikaw na-miss nyo yung episode number 1, kasi part 2 na po ito, part 2, na-miss nyo yung part 1, ako mamaya, check nyo na lang po yung part 1 pagpatapos nyo mapanood ng part 2. Okay lang, kasi stand-alone naman to. 10 utos para pera di maubos kung mag-uumpisa ng negosyo. Number 6 na po tayo. Never mix personal and business funds. Nako, iwasan natin ang paghaluin ang pera sa negosyo sa pera sa personal na buhay. Dahil may mga magkaiba siyang goal. Tama? Ito lang, simple. Ang pera sa negosyo ay para gamitin sa operasyon, pag-e-expand, pagpapaunlad ng negosyo, pamumuhunan. Kabilang banda, ang pera naman ng personal ay gagamitin mo sa pang-araw-araw na gastusin. Sa pamilya, pambayad ng utang o personal na pangailangan. Agree o disagree? Kaya pag pinagsama mo yung pondo sa isa, hindi mo na malalaman talaga which is which. Kaya nga minsan, di ba, parang nakakolekta ka sa negosyo. Wow, dami kong pera. O, akala mo, dami pera. Pinang-travel mo na, pinang-kain mo na. Pagkatapos niyan, daan-daan na naubos. Ngayon, naniningil na si supplier, wala ka na pambayad. O, kasi nga, nagamit mo na. Diba? Always remember this rule. Pag nagnenegosyo kayo, business money is not your money. Pera yan ng kumpanya, pera yan ng empleyado mo kasi magpapasweldo ka, pera yan ng mga suppliers mo dahil may inutang kang produkto. Kaya nga importante, kapag pinagsama dalawang pondo, maaari itong magdulot ng malaking komplikasyon sa pinansyal. Diba? In the near future, pag nagamit mo na, syempre, wala ka na talagang pangpuhunan, pang negosyo. Ano mangyari? Magsasara na negosyo mo. Pag nagsara na negosyo mo, tatamaan naman yung personal finance mo dahil wala ka na ipakain sa pamilya mo. Nakikita nyo yung chain reaction. Number 7 na utos, bago mag-umpisa ng negosyo para pera, hindi maubos. Ito hindi tang sabi-sabi. Sana naman talagang take this into heart. Never start without a backup plan. Expect the best but always prepare for the worst. Expect nakikita pero what if kung walang benta? What if walang kita? What if kung malugi? Kaya nga, magkakaroon po tayong tinatawag na contingency plan sa negosyo. Hindi natin maiiwasan, katulad ng COVID noong 2020, bigla na lang nag-lockdown, nakala mo 3 araw, 3 linggo, ngayon naging 3 taon. O mabaha ka, di ba? Or if not naman, may mga emergency situation. Pero ito itong kagandahan. Sa pamamagitan ng contingency plan, maaari ka magkaroon na sapat na plano sa iyong negosyo. Kung paano maharapin at malalampasan to kung nagkaroon ka ng ganung klaseng pagkakataon. Kaya nga parati ko sinasabi, di ba? Di ba? Parati ko sinasabi, mas maganda na maglagay ka ng 3 hanggang 6 na buwan na pondo ng iyong operational expense na kasama na sa puhunan mo. Bakit? Just in case na hindi ka bumenta ng 3 buwan, di ba, hindi ka ma-stress, di ba, pwede ka pang lumaban hanggang 6 months. So, importante po yan, yung operational expense, tubig, kuryente, upa, pamumuhunan sa sweldo ng mga tao. Let's go to number 8. Number 8 na po tayo. Number 8 na ika nga utos para pera di maubos. Never start also with a support system. Sa umpisa, yes, ikaw lahat. Pero aabot sa punto ng buhay mo na hindi mo nakakayanin na ikaw ay mag-isa. Huwag mong sulawhin ang lahat ng responsibilidad sa pagpapatakbo ng negosyo, lalo na kung ikaw ay kumikita na. Panahon na para ikaw ay mag-hire ng ibang tao, di ba? Kasi kailangan mo talaga ng support team para maging matagumpay ka, di ba? Nagtutulungan sa pagpapatakbo at pagpapalago ng negosyo. Silang maasahan mo magbibigay ng tulong, suporta sa iba't ibang aspeto ng negosyo. Like for example, baka magaling siya sa marketing, isa magaling sa finance, isa sa customer service. Di ba? Operational yan Kaya kung saan ka magaling, sa start, lahat tayo talaga. Katulad na ginawa ko, nag-umpisa ako na magsarili. Pero ngayon, syempre, malaki na yung team ko. Siguraduhin lang natin, bago tayo mag-hire ng tao, dapat qualified sila, may tamang skills at may competency na magiging katuwang mo sa pagpag-unlad sa negosyo. Kaya nga, number 8 na po yan, number 8. Let's go to number 9 na utos bago ka mag-umpisa ng negosyo para pera di maubos.
ito, wag natin kaligtaan to. Never neglect customer service. Sinasabi nila, the customer is always right. No, they're not always right. Some of them are left. Right and left. Nakuha nyo? Joke. Hindi, ang ibig sabihin lang, makinig naman tayo sa feedback ng customer na mahalagang bahagi na para pag-i-improve ng ating negosyo at services. For example, hindi naman maganda ganito, parang sumasama na loob mo. No. Kailangan open ka sa constructive criticism. Ito yung magbibigay sa iyo ng insights tungkol sa mga areas, kung kailan tayo mag-improve, saan tayo mag-improve, kalidad ba, produkto ba, serbisyo ba, para matugan na natin ang pangangailangan ng ating mga clients. Always remember, happy customer is equivalent to happy business. Diba? Pag happy sila, happy ka. Diba? Sa pagkakaroon ng malasakit, no, sa kanilang sinasabi, sa loobin, mapapalakas mo ang iyong relationship with your clients para magkaroon sila ng mas mataas pa ng kumpiyansa sa ating kumpanya at produkto. Kaya nga alam nyo, ito lang atin ng to mga friendship. Napakahalaga po ng mga kaipunaryo po natin na nakikinig at nanonood po sa channel na ito. Kaya nga sinisikap po namin na magbigay ng mga quality ng mga videos at contents. Diba? Let's go to the number 10. Number 10 na po tayo. Number 10. Pero bago tayo pumunta ng number 10, syempre naman, recap lang po tayo. Okay? Ito yung mga mahalagang utos ng pang-6 hanggang pang-10 bago pera ay maubos para hindi tayo maubos sa negosyo. Number 1, huwag natin paghaluin ang personal na pera sa negosyong pera. Number 2, huwag ka mag-uumpisa na wala kang backup plan. May plan A, plan B, plan C. Number 3, never start without a support system. Mas maganda, may mga talagang nakatuwang natutulong sa'yo. Number 4, huwag natin hahayaan ang ating customer. And number 10, ito yung number 10, ang pinakamatindi. Huwag kang mag-uumpisa na wala kang professional advice. Ang suggestion ko talaga na mahalaga na tama ang information mo bago ka mag-umpisa. Tatandaan yung prinsipyo. Wrong input, wrong output. Garbage in, garbage out. What you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo siya, aanihin mo. Kaya mas maganda, right from the start, mamuhunan ka na. Isama mo na sa capital expenditure mo kung kailangan mo ng consultant. Magbayad ka ng consultant. Diba? Para makakuha ka ng payo ng mga eksperto sa pagnenegosyo para ma-improve at mapabuti ang iyong negosyo. Sa pagnenegosyo kasi maraming aspeto yan. Kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi lang pagbebenta yan. Kailangan mo muna ng sourcing, manufacturing, marketing, branding, positioning, diba? Selling, operations, customer service. Ang dami po niyan, mga kapatid. Name it and you will have it. Kaya importante yan na mayroon ka ng isang tao na, Chinky, ito, kailangan ayusin mo muna to. Ito yung start mo. Mas maganda na may nagtuturo sa inyo di ba? Ako naniniwala ako kasi prevention is better than cure. Agree? Learning from other people's mistakes is better than committing your own mistakes, especially when it comes to business and investment. Kaya mga friendship, ang pagtatayo po ng negosyo ay hindi dapat basta-basta lang. Dahil trip ko lang. Kaya kailangan po pag-aralan mo na mabuti bago ka magdesisyon. Maglaan ng sapat na oras na pag-aaral, pagsusuri ng plano, mga strategies bago magsimula. Sa mga tao na nagsasabi, Chinky, alam mo maganda lahat ng sinasabi nyo Pero yun nga, takot pa rin ako magnegosyo. Hindi ko alam. Shout out lang sa mga taong gustong magnegosyo. What if? Ito yung challenge ko po sa inyo. Oo. Sa mga gustong magnegosyo, type me mo muna. Type me. Mga nagta-type ng me. What if I can teach you and guide you and coach you in starting your own business? What if I can help you to launch and grow your business successfully? Gusto mo ba yon? If your answer is yes, type I am in. Type I am in sa comment section at padadalan ko po kayo ng information on how I will be able to help you to start your own business. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong episode na ito, may maganda ulit akong balita. Nako, ginaganahan ako. Sa susunod na kampanata, pag-uusapan na naman natin ang 10 utos bago mag-invest para pera hindi maubos. Yes! Kung gusto niyo yan, kung gusto niya, magbigay rin kayo ng likes. I-likes nyo lang to. Pag umabot tayo ng 2,000 likes, ibig sabihin niya, hudyat na, nagagawin ko na ang 10 utos bago mag-invest para pera hindi maubos. Maraming salamat. Don't forget to like, follow, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.